papaano daw mag-handle ng professionals na downline o papaano daw mag-handle ng downline na part-timers. Maraming nagtatanong papaano daw mag-handle ng professionals na downline o papaano daw mag-handle ng downline na part-timers. Tanong mo rin ba yan? Yan din ba? Diyan ka rin ba nahihirapan? Well, isi-share ko sa iyo kung paano ako nag-handle ng professionals at paano ako nag-handle ng mga part-timers katulad ng mga OFW. Okay? So anong mga requirements? Number one, pag professionals ang downline mo, ito ang ginagawa ko, ito yung opinion ko lang naman, ito yung ginagawa ko. Number one, kinakausap ko siya sa game plan interview. Kinakausap ko siya na number one, kailangan niyang i-embrace ang kultura ng empowered consumerism at i-embrace ang kultura ng grupo. Okay? Paano mo naman mai-embrace ang kultura ng grupo o ng empowered consumerism? Dapat palagi kang uma-attend ng events ng grupo mo. Dapat palagi kang nagpa-participate sa group chat nyo. Yung one way na makikita mo, one way at malalaman mo, ito rin isang paraan para ma-embrace mo ang kultura ng grupo at ng negosyo ng empowered consumerism. Pag hindi mo mai-embrace sa lalong madaling panahon ang kultura ng grupo mo at ng empowered consumerism, ikaw yung lalayo dyan. At pag malayo ka na, mawawala ng interest mo at sigurado ako, malolobat ka na. So number one, embrace the culture of the business and your team. Okay, paano participate in the events, participate in the group chat, makiali-ali ka, makialam ka. Kasi welcome yan sa grupo mo pag ginawa mo yan. Okay? Sa simula, nakakaya, pero matututunan mo rin yan. Number two, okay, dapat mag-set aside ka ng time kung kailan ang araw at oras mo para magnegosyo. For example, isa kang OFW, nagtatrabaho ka ng Lunes hanggang Linggo. Okay, Lunes hanggang Linggo, paano ka mag-i-empowered consumerism yan? Or isa kang professionals na nagtatrabaho ng Monday to Friday. So definitely, part-time mo lang talaga ang negosyo ng empowered consumerism. Okay, ito ang ginagawa ko, kinakausap ko ng masinsinan at tinatanong ko sa new distributor ko na professionals o na OFW, kailan siya magnenegosyo ng easy. Okay, mag-uusap na kami masinsin. Hindi ko siya mamanduhan. Hindi ko siya sasabihan na dapat ganitong araw ka mag-iisi. No. Siya mismo, hinahayaan ko sa kanya magsimula o manggaling kung kailan siya mag-iisi. Kunwari, sinasabi niya ako po ay professionals, kunyari ako po ay engineer o teacher. Ang ginagawa ko diyan, tinatanong, kailan ka ba mag-iisi? Minsan sinasabi niya na nagtatrabaho ako attorney 8 to 5 ng hapon, tapos siyempre may mga ginagawa pa ako, so mga more or less 8 o'clock na ako ng gabi free. So mga ilang oras kung 8 o'clock na free, mga 3 hours o to 4 hours, so mga 8 to 12 pwede ako mag-isi. Okay, mga anong araw naman? O pwede sinabi niya araw-araw, or MWF 3 times a week, o mga ganon. Kunwari sinabi ng new distributor mo na professionals on OFW na pwede siyang mag-easy ng MWF 8 to 12. O para sa akin, hindi na ako mag-expect ng ibang araw. Mag-expect ako sa kanya na mag-i-easy siya ng MWF 8 to 12. Paano naman kung OFW? Siyempre, pag OFW yan, 24/7 for 7 days, nagtatrabaho yan. Tinatanong ko kung kailan ang free time niya. Kunwari, ang free time niya is bandang 11 ng gabi o 11 to 2 o 3 hours. Tapos, ganun din, MWF. So, para sa kanya, meron kaming memorandum of agreement, meron kaming usapan na MWF 11 to 2 siya mag-i-empowered consumerism. So, ibig sabihin, hindi sa akin manggagaling kung kailan siya mag-i-empowered consumerism. Tinanong ko siya sa kanya sa simula, naging maliw na mula sa simula, kung kailan ang tinakda niyang araw at oras, kailan siya magnenegosyo. At pag naman doon sa itinakda niyang oras at magnenegosyo, doon yung gagawin ang empowered consumerism, doon siya either magti-training, di ba, makikipag-usap, makikipag-judge sa mga prospect, at magre-recruit o mag-present. So doon, ina-expect ko, pero wala masamaan na loob. Bakit wala ka sa training Tuesday, Thursday, Saturday pala. Ang easy direct niya, easy day niya ay MWF tapos 8 to 12. So para sa akin, maliwanag sa simula para sa mga part-time professionals. Kasi mga busy rin sila. Kasi ginagawa nila ng part-time negosyo. Kung lalo na kung OFW yan, o 24/7 for 7 days yan talaga, yan. So ibig sabihin, ako, para mawalan ang maliwanag sa simula, kailan ang easy day o easy time mo. Para hindi tayo nag-expect, hindi ko nag-expect, maliwanag.
Okay? So number 1, embrace the culture. Number 2, dapat mag-set ng time. Set aside talaga ng time. Sa simula pa lang, i-declare kung kailan. Number 3, importante dito ang environment. Importante dito ang mga kabago mong kaibigan. So para sa akin, humanap ka ng mga at least 5 active distributor. Pag bago kang distributor sa team mo, bago kang distributor, part-timer ka, check mo dyan kung sino yung top 5 o 5 na super active sa grupo mo at yan ang kaibiganin mo. Oo, very material. Medyo sa unti-unti, medyo madadagdagan ka ng kaibigan. Ito yung kaibigan na magtuturo at tutulong sa iyo sa pagnenegosyo. Minsan kasi may mga kaibigan tayo sa labas, 'di ba, outside sa ating negosyo na posibleng hindi makakatulong sa ating sa pagnenegosyo. Minsan nakaka-demotivate pa. So ibig sabihin, kung part-timer ka at new distributor ka, please identify at least 5 active distributors sa grupo mo or sa buong community. Kasi minsan, mahihiya ka. Ano, pakilala ka, message mo lang. Hi, coach, ako nito. Pwede ba makipagkaibigan sa'yo para mukhang marami ako matututunan sa'yo? Makipagkaibigan sa top 5. Ang worry ko kasi, ang danger kasi, baka makipagkaibigan ka sa distributor na hindi na active, na medyo palobat na. Iba ang motivation yan. Iba ang baka marinig mo dyan. So, super active, highly motivated. Malalim, tanong mo dun, applyin, sino pa ba? Apply, coach, sino pa ba pwedeng kaibiganan dito na top 5? Para ganun. Okay? And susunod, number 4, susunod, na anong kailangan mo matutunan ng mga part-timers? Dapat alamin mo ang sistema ng grupo mo. Alamin mo ang sistema ng grupo mo, pag-aralan mo at sumunod sa sistema. Okay? Hindi mo ito iisipin kung paano mo gagawin ang pagnenegosyo. May sistema ang bawat grupo. Alamin mo yon. Coach, ano ba ang mga sistema natin pag sumali ako? O alamin mo, sundin mo ang sistema. Maraming alam nga ang sistema, ayaw na masunod. Naku, paano naman yan? Meron akong bagong system. No. All you have to do is to follow the system para mas madali. Kasi baka pag mag-try ka o mag-formulate ka ng sarili mong system, it's okay. Pero baka matagalan ka sa resulta. Ang sundan mo na lang, aralin mo na lang, ay yung sistema ng grupo mo. Kasi yan ay tried and tested. At malamang, ginawang sistema yan kasi diyan nagkaresulta ang maraming tao sa grupo mo. O, paliwanag? So yan ang mga bagong, ano pa ba ang kailangan natin matutunan sa mga bagong distributor? Siyempre, ang panghuli, kailangan ngayon ang mentors. Diyan papasok ang kailangan ng mentors o magtuturo at magagabay sa'yo. Yung coach mo, yung nag-recruit sa'yo, pwede yung pinaka-grand coach nun o makipagkaibigan ka at tumanap ka rin ng mentor outside your group na pwede makatulong sa'yo. Ang kunin mong mentor ay yung mentor na makakatulong sa pangangailangan mo. Marami kasing kinukuha mentors pero baka hindi naaayon sa pangangailangan mo. O kung ang mentors na gusto mong kunin ay yung kahit paano alam ang skills na kailangan matutunan. Ano ba yung mga skills? Siyempre, paano mag-present, paano mag-recruit, paano mag-close deal. Mga hanapin mo yan ng mga basic na skills na kailangan matutunan at ma-master ng mga bagong distributor. O alamin mga mentors. Actually, marami ako mini-mentors dito, ibang grupo, marami mga OFW na papamentors. Pero okay lang naman sa akin kasi one way of giving help na rin sa community. Okay? So yan ang makailangan ha. Marami, nasagot ko ng tanong mo. Okay? Ano ang mga kailangang gawin ng bagong distributors na professionals o ng bagong distributors na OFW o bagong distributors na part-timer sa pagnenegosyo. Kung ikaw may natutunan ka, don't forget to share this video kasi ito para sa mga tao medyo hindi alam kung anong gagawin sa new distributors nilang professionals o part-timers. Please like this video and of course, do not forget to follow my page. Okay? Attorney Drew M. Magturo Capitology. Marami akong motivation dyan, marami akong realizations dyan na posibleng makatulong sa iyo o makatulong sa mga new distributors mo sa pagnenegosyo natin ng empowered consumerism. Okay, with that, yan muna ang ating discuss. 5 pamamaraan o 5 kailangan ng new distributor mo na part-timers, professionals, or OFW. Okay? This is Attorney Drew sending you love and good vibrations. Bye-bye.